Alright, good morning po sa ating lahat. Magandang umaga po. Ayos po ba ang morning natin? Okay. Natutuwa ako sa mga naglalabas ng notebook talaga eh. Ano po mga ganap natin ngayong nakaraang linggo? Eventful masyado, no? Yung ating nakaraang linggo. May kanya-kanya tayong mga ganap sa buhay. No? Kay Pastora Ella, at sa kanyang kalusugan, kay Pastor Ray naman, doon sa kanyang pag-visit sa ating tribe sa Pampanga. No? So may mga iba naman dyan sa kanilang mga trabaho, no? Sa kanilang relasyon, sa iba't ibang bagay. Okay. Ano ba pag-uusapan natin this morning? Sabi ni Jiro about the tent. Huwag kaya yun pag-usapan natin. Iniba eh, no? Iniba. Huwag kaya yung pag-usapan natin. Okay. Dun sa nung nitong nakaraang linggo, alam ko marami sa inyong aware, no? Sa mga nangyayari sa kapaligiran natin, especially in our political landscape. Ano? So madaming masyadong maraming political analyst. Nabuhay na naman ang mga iba't ibang political analyst sa ating sa ating kapaligiran. And ito may kanya-kanya struggle sa power, no? Struggle sa kung sino ba magkokontrol ng purse ng government, no? So sobrang daming maraming struggles na nangyayari. And so it's about actually marking their territory, no? Ito, teritoryo namin to. Ang Congress nahati sa dalawang teritoryo ng House of Representatives, tsaka ang Senate, ano? So may executive, may legislative. So may judiciary. So sobrang daming mga bagay na ang gusto ng iba ay mag-overstep, no, doon sa kanilang territory. Okay. So, ba't ko ba ito sinasabi? Kasi ang topic nga natin ngayon is about yung yung mga basis ng our foundation ng church na ito. So, of course, it's always been Jesus Christ as our foundation. But, ayan. So, hinihintay ko kasi si Job. Kailangan ko mag-adlib kasi. Dahil hinihintay ko dumating si Job. Sana dumating na si Job. Meron tayong tech support. Kasi may ipapaplay ako kay Job. No? May ipapaplay ako kay Job. So, eto na ba yun? May ipapaplay kasi ako kay Job na video. No? Ay, hindi po yan. Wag po yan. May ipapaplay tayong video kay Job eh. No? Hintayin lang natin. So mag-a-adlib ako dito ng mga 15 minutes. Ayan. Job, saan ka man naroroon ngayon? Nawa ay makarating ka rin after 15 minutes. Oo, ayan. Ayan. Sige, pag-usapan muna natin. Okay. Sige, ayan na po. Dumarating na si Job. Ayan. Sige po. Ayan. So, ang topic natin this Sunday, no, is about one of the foundations ng ating church. Okay? Ng ating pinapaniwalaan. Okay. So, can we play yung video muna? Okay. Panoorin po natin, ha? Play mo lang pala.
have seen, or actually the vision, no? Na ito yung prophetic vision to which our church stand on. Okay? So sige po, mag-pray po muna tayo. Lord, this morning I pray, Lord, na malinawan po sa amin yung vision na to 2020, Daddy God. Na maintindihan po namin ang aming mga pag-uusapan, pagbubulay-bulayan sa sandaling ito, Panginoon. I pray, Lord, ang bawat isa sa amin ay equip mo po ng wisdom and sharpness of mind, Lord, upang maintindihan po namin ng malinaw ang mga messages mo po sa amin sa umagang ito. Maraming po salamat. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Amen. Ayan. Actually, mag-i-improve raw po ito. Next time, may voiceover na. Oo, yun yung challenge ko sa ating technical team at Creative Arts Department. Ayan. So, next time raw to, no? Hindi ko sinabi sa Sunday, no? Pero next time daw, meron na. Naka-VO na. Okay, so makikita nyo yan. So, napansin nyo ba yung natin? Yung pinlay kanina na video. No? So, lahat yon ay may kinalaman sa mga vision, prophetic vision natin for this church. And not only this church, syempre pag nandito ka sa loob ng church, kasama ka doon sa sasalo ng vision na yon. Okay. So, una po nating topic for this morning would be, or for this series would be about the tent. Ano po yung ibig sabihin ng tent doon? Ayan, sabi yan, a sign of expansion and preparation, stretching without limits. No? Without limits. So, kanya-kanyang kuha ng teritoryo. So, expansion without limits. God is stretching us, enlarging our influence. Influence and calling us beyond the unfamiliar. So yan po yung natin, yung vision po natin. But let me explain to you. Alam niyo po, noong kami ay nung kami ay elementary, no, meron kaming Boy Scouts and sa mga babae, Girl Scouts. Sino naka-experience ng scouting? Huwag kayong magpanggap, ha? Ayan, lahat. Meron pa ba ngayon nun? Sa ibang school, meron pa, no? Oo. Sa sa mga government school, meron pa yata nun. Sa private, parang no? Parang optional, no? So, alam niyo po, isa sa mga na-enjoy ko po na activity noong elementary ay ang scouting. No? Kaka-enjoy yun. Life skills, di ba? So, tinuturuan ka nun. Tinuturuan kang magpaapoy. Tama? Magpaapoy. Magkape. Magkape using yung bigas. Okay. So, tinuturuan ka niya ng mga, alam niyo yung mga iba't ibang nuts? Ha? Alam niyo yun? Di ba may badge yan? Tapos tatatakan, uy, magaling ka. So, ayan. May proficiency badge yun eh. Okay. So, tuturuan ka niya magluto, no? Na kapag ihaw na itlog, no? Alam niyo yun? Ihaw na itlog? O, di ba? O, alam niyo yun? Prito sa bond paper, no? Ang daming nami-miss ng mga generations ngayon eh, no? Di ba? Ang dami nilang nami-miss. Sayang. Sana meron uli nun. Nung isa sa mga pinaka-highlights ng aking pag-join sa scouting ay yung jamboree. Ewan ko kung alam yung jamboree. So may mga scouts, no? May mga scouts na pipiliin, no? Tapos magjo-join sila sa ibang area, no? Tapos kayo representative ng school, kayo doon for 1 week, nandun kayo. So yan, exciting talaga yon kasi doong mga panahon na yon, ikaw yung gagawa ng tent mo. No? Kanya-kanya survival to. Siyempre, yung isa sa mga highlights doon, may hunting knife, di ba? May hunting knife. So, ang astig mo kasi meron kang knife eh. Di ba? So, gagawa kayo ng tent, no? Minsan galing from tarpaulin, no? Basta kanya-kayang gawa ng paraan.
Kasi maaaring umulan, hindi tayo mapoprotect. No? Hindi tayo mapoprotect. So, maaaring, damuhan yun eh. So, maaaring may mga ahas doon sa paligid nun. Kanya-kanyang area. So, eto area nyo, magtayo kayo dyan ng tent. Oh, ayan. So, ang ganda nung ang sarap nung experience na yon, no? And wala, sayang ngayon, wala. Pero sa youth camp ba natin, may mga ganon? Parang mga entitled to eh. Oh, may bed kayo dyan. No? Ayaw pa ng sa itaas, gusto sa baba. No? Pero kami noon, nung time namin, pastor? Nung time natin, survival. Oh, survival. Kaya nga niloloko minsan itong dalawa. Minsan doon tayo sa diyan tayo. Magpapaapoy tayo. Diyan tayo sa may garahe, magpapaapoy tayo. So, kasi hindi nila naranasan yun. Kaya nga sabi ko, alam niyo po dati, ang bata pag iniwan mo, magsusurvive. No, ewan ko lang po ngayon kung magsusurvive. And kung nakapanood kayo ng Survivor Islands, di ba? Survivor Islands, di ba? Doon life skills ang kailangan mo para mag-survive ka, no? Okay. So, bakit ko nasabi to? Tent, ito po ay napakahalagang bagay doon sa journey ng mga early Christians. Ano po? Yung tent, nagre-represent to ng, na biblical standpoint, nagre-represent ito ng journey. Journey. Okay? So, ang journey, ibig sabihin kasi tent, ano bang karakteristik ng tent? Foldable, no? Sa bagay, yung mga tent ngayon, yung mga nabibili sa sa store, yung may mga rod na no? Dati, hatak-hatak mo no? So, kanya-kanyang gawa. So, foldable siya. Ibig sabihin, portable, maaari mong iligpit agad at mag-move ka na naman to another place, no? And yan po yung pag-uusapan natin ngayon, enlarging our tent. Ayan. Sa Isaiah 54 verse 2. Kanina sabi natin, ang vision natin is expansion and preparation. So, kaya ang dapat natin pag-usapan this morning, ano ba ang message ni Lord sa expansion natin? No? Ano ba yung sinasabi ni Lord patungkol sa expansion natin, sa preparation natin? Sa number 1 point po, dahil maraming activity ngayon, tatapusin ko po ito in 2 minutes. 2 minutes na lang. Ayan. Ang number 1 point po natin, sabi po sa Isaiah 54:2, ayan po. If you can join me dito, hanapin po natin. Binasa ko na kanina, pero mas maganda pa rin, no? Na makita nyo, baka akala nyo inimbento ko lang to no? Ayan. 54:2. Nahanap nyo na po ba ang 54:2? Alam nyo po kung nasa inyong book ng Isaiah? Saan po? Ay, nasa Old Testament pala. Okay. Sabi po dito, enlarge your house. Build an addition. Spread out your home and spare no expense. Uy. Ganda. So, expand po natin. Enlarge our house. Build an addition. Ano po? So, ang message po sa atin dyan ni Lord is of course, sinasabi niya sa atin dito, okay, ay ang sinasabi ni God dito, tinawag ko kayo to grow beyond your current capacity. Anong capacity mo ngayon, araw na to? Anong capacity ng church natin today? So, ano ba yung kaya natin sa panahong ito? And also, I would like you to reflect, ano ang kapasidad ko, ako bilang miyembro ng church na ito, at ako bilang individual, paglabas ng church na to, ano yung aking capacity? Ano ba yung kaya ko at the moment? Because when we do the expansion, it would require a lot of faith. No? Faith! Nung mga panahon sa
dating church, no, sa dating pangalan ng church natin, hindi na ako aksidenteng nadudulas sa dating pangalan ng church natin, it really required us, no, to look beyond the current, the physical limitation, no? Even yung financial limitation natin. Ang alam nyo po, sa mga hindi pa namin kasama noon, sa hindi nakakabatid, ay Sunday to Sunday po ang budget ng church. Ang pondo ng church, Sunday to Sunday lang. Ano po? Walang extra. No, walang extra. Pag tayo po ay may hindi nag-tithes na member, magkakautang tayo. Ganun ang situation po ng church before, no? Oo. At ang mahirap po doon ay magiging installment ang sweldo ni pastor, no? Buruin nyo yun, yung pastor na naglilid ng church. Pastor, pwede bang wag ka muna sumweldo this month? Ano na lang? Tsaka na lang pag meron na. No? It required a lot, no, of faith talaga that time, no? Na tuloy tayo. Sabi ko nga po sa inyo, tinitignan ko po yung ating financial cash flow at that time. Sabi ko, Lord, hindi ko na ito iisipin. Ayoko na itong utakin. Sakit ng ulo ko, Lord. Ayoko na po, bahala ka na, surprise us na lang. Kasi impossible po. Negative pa nga eh. Negative eh. So, paano tayo magbabayad ng renta? 20,000 yung renta natin, no? So, sabi ko, Lord, paano to? No? But we did not stop. Sabi natin, Lord, gawain mo to. No? And, kung kami ay naglalakad ayon sa panuntunan mo, ikaw magpo-provide. And God did. No? Nandito pa naman tayo. Wala naman tayong utang, no? At that time, may utang pa church. Nagbabayad ng aircon. Installment din. Nagbabayad ng aircon. Dalawa pa naman yung binili natin na na Iwata, dalawa, no? Iwata pa? No, so, grabe yun. So, sa mga hindi po nakakita ng church dati, no? Sa Evergreen, talagang yun eh, built sana siya, no, para i-host talaga yung church, no. However, di yung plan ni Lord eh. Tinawag pa tayo for greater things. And when we went outside, no, doon sa subdivision, pumunta tayo dito sa main road, no. That's actually, no, walking on the vision ng tent. Moving from one place to another. And who knows? Because ang vision natin, no, Lord, expand namin yung territory namin. So, maaari bang hindi lang tayo confined sa space na to? Pwede bang in the future, makabuild tayo ng sanctuary natin? Kaya ba yun? Kaya ba ng pananampalataya natin yun? Kaya? Okay, kung kaya ng pananampalataya natin yun, paano tayo sa personal na buhay natin? Ano yung mga kaya nating isipin? Ano yung mga kaya nating ipanalangin? Si Pastora Ella, grabe, no? This week, no? Na-amaze ako. Kaya nga comment ko na siya, great, great God. Kasi, biruin niyo yung situation niya. Boom. Biruin niyo yung situation ni Pastora Ella, no? Mag-isa siya, nag-drive doon. And at that time, medyo confused siya kasi sama-sama na yung emotions, mixed emotions na to, no? May confusion, merong fear, di ba? Hindi niya alam kung uupo siya o tatayo, bawal tumayo, upo na lang. So, yun ang nararamdaman niya. Pero you know, ang maganda doon, alam niya kung sino siniserve niyang God. No? Tayo ba, alam din natin kung sino siniserve nating God? Alam ba natin kung gaano ka-powerful yung God natin?
a God who knows no limits. No? Yun yung God natin. Personally, pwede natin sabihin, Lord, ito lang yung kakayahan ko eh. Ito lang eh. No? Lord, hindi ko naman kaya itong pinapagawa mo eh. Pero remember David, batang hindi naman siguro ganito. Ganito. Pero, ano yun eh, no? Diba, Israelites eh. Hindi naman din mga katangkaran, no? So, mga ganito siguro. Ayan. So, nung naging king siya, batang-bata din siya. And ito po ang masasabi ko sa inyo. Wala po talagang time na masasabi ng isang tao na ready na ako. No? No, lagi niya may pag-aagam-agam. Pero when you walk doon sa faith mo, no, sinasabi mo, Lord, I will go beyond my limit to serve you. Yun yung tamang decision. God is not waiting for you to be ready. Kasi never na mangyayari na maging ready ka. But what God wants is for us, no, to grow beyond our current capacity. Okay? Current capacity. Maging sa church na ito, may gusto kang gampanan na papel. Do it! Nike! Alam mo yung Nike? Just do it. Wag na mag-isip. Just do it. No? Just don't. Just do it. Okay? Pag maganda yung iniisip mo, no? Maganda yan. Hindi ka lang ng clearance, then do it. Wag nang maraming pa bago-bago ng isip. Pag gusto mong mag-offertory song, just do it. Di ba, Shane? Just do it. No, wag nang maraming excuses. Ano po, sa opisina may lokohan doon na nagaganap eh. No? Parang sinasabi nila. Okay. Alam niyo po, ang excuse is for the loser. yun yung ano sa amin. Pag maraming, excuses, they are just for the weak. Ganun eh. They are just for the weak. Ganun yung ano namin. Puro excuses. Those are just for the weak. Kaya, kasi the winner would always do what it takes, no? Para manalo. Okay? So tayo, bilang miyembro ng LGC, kasama ka doon, LJC, no? Tayo, we should know that our God is a God without limits. No? So walang limitation, di katulad yan ng mathematics equation na merong limits. May upper limit, may lower limit. Si God, wala. And so, kung ano ang pinaplano mo ngayong araw na to, and it is God revealing you today, no? And if it is God revealing you today na gawin mo to, do it. Provided na ito ang inuutos sa'yo ni Lord. Okay, so pag kikilos ka lang ng sa sarili mo, problema yan. Okay? At syempre, pag expansion, nagre-requires ito ng obedience. Di ba? Kaya nga sabi ko, pag sinasabi ni Lord na gawin mo ito, gawin mo na. Pag sinasabi ni Lord na hindi ito ang para sa'yo, wag mo nang gawin. Di ba? Wag mo nang gawin, bitawan mo na. Pero pag sinabi ni Lord na eto, pinapagawa ko sa'yo, go, go, go. Go, go, go. Okay? So go nang go for the Lord. Pero pag sinabi ni Lord na, tantanan mo na yan. Tantanan mo na yan, Vince. Ay, nasabi ko lang, hindi ko, nakita kasi kita dyan eh. Pero hindi ko sinabi si Vince. Oh, alam niyo ba si Vince? Pag sinabi ni Lord, tantanan mo na. Tantanan mo na. Vince ulit. Pero pag sinabi ni Lord, tumugon ka na. Ryan, ay hindi ba na? So, tumugon ka na, tugon na, wag ka na magpatumpik-tumpik. Ano? So, yung tent natin, ito ang tent natin, ang sarili natin, no? Let us, no, grow beyond kung ano yung meron tayo ngayon. Because
No? Wherever we go, no, wherever we go, we bring the culture of heaven. Kung nasaan man tayo pumunta, dala-dala natin ang culture ng heaven. Ano ba yung mga culture ng heaven? No. Ano ba yung culture ng heaven? Siyempre, nagsisimula muna yan. So, assess muna tayo. Para mag-isang kultura, ang isang bagay, no, ang isang pag-uugali, ang isang behavior, ulit muna, define muna natin na definition of terms muna tayo dito. Okay. Behavior. No. Ano ba yung behavior? It defines kung paano tayo nagre-react sa isang bagay. No. May hindi nag-agree sa'yo. Paano ka mag-react? That's the behavior, no? Yun yung behavior. It defines us. No. Nagtalo kayo ng boyfriend mo, girlfriend mo. No, paano ka mag-react? Yun yung behavior mo. Ang behavior mo ba would be to fight, flight? Ano? Di ba? So, yun yung definition ng behavior, behavior. Kung paano tayo mag-react sa mga bagay-bagay. Ngayon, pag sinabi mong kultura, si Shane, ganito siya mag-react. Si Zenny, ganun din mag-react. Si LJC, ganun din mag-react. Ayan, kultura yan. So, ano ba ang kultura ng heaven dito sa LGC? Ano ba ang kultura? No? Uy, ano yan? Nagsisik muna yan, no? To understand, to listen, no? Nakikinig muna yan bago yan mag-react, no? Makikinig muna. Hindi basta, ay, sinabi ni ganito. Alam mo, sinabi ni Shane, si Talia. Tatanong ko nga, ba't Talia tawag nyo kay Talia? Ang ganda ng pangalan niyan. Talia. Marimar. So, halimbawa, sabi ni Shane, sabi niya, lumapit siya kay Zenny. Zenny, alam mo ba, si Talia, ganito yan eh. Ganyan yan eh, no? Magdilibre yan mamaya eh. No? So, ganon. So, ikaw naman, paniwalay ka. Alam mo ba? Ganon. Sinabi niya yon. Sinabi niya talaga? Lapit agad si Zenny. No, rambulan. Dumadating si Joby, tumaawat. Diba? Kasi kapitan eh. Kapitan Joby. Diba? Dumating, umaawat. So, remember, pag tayo, pare-parehas na nandito sa loob, dapat iisa ang dala nating kultura. No? Iisa dapat ang dala nating kultura. Kasi, medyo, no? Medyo tayo, nasa mirror tayo, sinasalamin tayo ng mga tao, no? Okay. Kung hindi pa tayo, kaya alam nyo po, later on, no, ay gusto nating i-share, no? Matatapos na rin namin yung OGSM namin eh. Siguro by December matatapos din tayo, no? May i-share na natin, no? Ano ba yung kultura na gusto natin na i-build dito sa church natin? No? Puto umiiyak si Rans. Ayan. So, dala-dala po natin ang kultura ng heaven. Kung ang kultura ng heaven, no? Nasa lugar ka, ng opisina mo, dapat ikaw yung source ng peace. Hindi ko yung gumagawa ng away. No. Huwag mong pag-away-awayin, ha? LJC, ha? Huwag mong pag-away-awayin yung mga kasama mo sa trabaho, ha? Ayan. So, hindi tayo yun. Hindi nating kultura yun, no? Ayan, na hindi tayo nang bubuli. Diba? Hindi tayo nang bubuli. Sino bully dito? Siyempre, walang aamin. Sino? Si Shane, sabi ko na nga ba eh. Ayan, no? Ay, yung pala, hindi naman. Kaya wag niyo siraan si Shane, ha? Baka hindi yan kumanta sa Sunday. Just do it na nga eh. Okay? So, ano ang kultura natin? Ang kultura natin, pag may bisita, uy, welcome kayo, welcome. Diba? Yun ang natin, kultura natin. Pag matagal na, bala kayo. Ay, hindi, joke lang. Okay. So, syempre, dapat excited lagi, ma-meet, no? Kung sino man ang nandito sa loob.
Ang kultura natin, pag nandito ka sa loob, ay ipaparamdam namin, no, na pamilya tayo. Ganun yun, di ba? Okay. Pag nandito ka, huwag kang mahihiya. Kahit ang ilong mo ay. Wala kayo nagsabi niyan. Hindi ako, ha? Tingnan mo katabi mo. Tingnan mo. Oh, titingin pa. Di ba? Di tayo nahihiya. Kasi ang kultura ng heaven ang nandito. Pag kultura ng heaven, praise and worship, di ba? May calmness, may joy. Yung fruits ng Holy Spirit, nasa iyo. No? Kalmado, kalmado. Natatawa ako kay Ryan kanina, nabuhusan niya ng tubig si Gigi. Parang natataranta siya. No? Okay. Okay. Di, ano lang yun. Hindi naman, hindi ganun si Pastor Ryan. In-exage ko lang, in-exage ko. Just for the purpose na, na maintindihan natin, no? So, anong kultura ang dala-dala mo paglabas mo sa loob ng church? Masungit ka ba? Tas ang kilay mo hanggang dito, oh. Di ka ba makausap? No? Ay, suplado ka? Pa-mysterious. Nagkulang sukli ng driver, inaway mo, kulang ng 25 eh. Inaway mo no? Alam niyo po, siyempre, estudyante lang ako dati. Pag nagkulang ng ng 50 cents, parang hindi ako mapalagay. Mama, kulang pa po ang sukli niyo. Di ba? Paano naman? Eksakto lang yung pera ko. Pag nagkulang ng ng sukli, hindi ako makakauwi. Hanggang doon lang ako sa isang maglalakad pa ako. No? Di ba? Ay, mama, siyempre ngayon, tatawanan mo na lang yun, di ba? O, di ba? Ngayon, tatawanan mo na lang yun. Pero dati, no? Yung mahalaga yun, no? So, anong kultura ang dala-dala natin? O pag nakikipag-usap ka sa anak mo, anong kultura dala-dala mo? Ayan. So, nauubos ba pasensya mo? No? Nako, pag yung mga toddler, sarap niyan, di ba? Ito yung mga ganyang age. Abangan mo yung 2 years old, mas yan. Kita mo, 2 years old to. Ayan, yan, di ba may tinatawag na Terrible 2? No? Nako, yan yung pinakamasaya rap na No? Yung hindi nakikinig kahit sabihan mo, no? Oh, stay ka lang dyan, ha? Maya-maya, nandun no? Nakakawala na Di ba? So, yung kultura na dala-dala natin, kung paano tayo mag-react sa mga bagay-bagay, alalahanin natin kung sino yung nire-represent natin. No? Tayo yung ambassador ni Lord kung saan tayo magpunta. So, alam niyo po, when we bring the culture of heaven, kung saan man tayo naroroon, we are carriers of His presence. No, pagdala mo doon, dapat may peace. Ang sabi nila raw, no, maybe totoo, kasi pag si Gary Valenciano, no, nakita mo siya, makikita mo yung peace sa niya no, sa kanya yung countenance ni Lord, yung Shekinah glory ni Lord. Kahit na, sa background, ang hindi alam ng karamihan, may sakit siya di ba? Pero pag tumayo siya, nasa crowd, parang ang hinahinahon niyang magsalita, no? Ang hinahinahon. Ganun din ba tayo? Ang hinahinahon. Ang hinahinahon ni Jen, ang hinahinahon ni Shane, pinakamahinahon sa lahat, si Pau, no? Napakahinahon, malumanay. Napakalumanay. Tama ba? Malumanay. Ayan, di ba? Sobrang kalmado sa lahat ng pagkakataon. No? Okay? Ano po, Pastor? Ay, parang may hugot ka dyan, hindi yung may nangyari lang, todo react, no? Ay, nako. Ay, wala. Hindi ganun. Hindi, buti na lang, hindi. No? Yan. Oh, ba't nagkakaturuan ng pangalan dito? Ayan.
Pare-parehas naman pala kayo, nagtuturuan pa kayo. Nagtuturuan pa kayo eh. Kaya pag tuturo kayo, ganyan ha. Para wala nakaturo sa inyong pabalik. Pag nakaganyan kasi, nakaturo sa iyo pabalik. Kaya ganyan, ikaw. Kaya ako nagtuturo. Ikaw, di ba? Ikaw yun. Okay? So we bring yung presence ni Lord saan man tayo nagpunta. Hindi po siya confined dito sa building na to. Ang presence ni Lord, no? Kung saan ka naroroon, dala-dala mo. Noong, may joke yung classmate ko before, kinukwento niya kasi, pag nasa, hindi ka raw covered, no? Halimbawa ganito, covered to, di ba? May shelter. Pag nasa labas ka raw, kita ka ni Lord. Kasi yung ulap eh. Tamo, no? So, pag gumawa ka raw ng kasalanan daw, kita ka ni Lord. Pero pag nasa loob ka, hindi ka nakita ni Lord kasi covered ka, no? So, ang presence po ni Lord, ang vision ni Lord, kita kahit nasaan tayo. Kaya naman, ang payo ko po sa bawat isa sa atin, kung may isang bagay ka na hindi mo ikaka-proud, na makita ng karamihan, wag mo nang gawin. Meron ba? Hindi naman tayo magre-recitation dito, no? So, kung meron man na tayong nakagawian, hindi mabitaw-bitawan, na isang bagay na hindi tayo proud, na pag nakita ng iba, no, ay proud tayo. Yes, ito talaga ang ginagawa ko. Tigilan na natin. Okay? Para walang secret. Para wala ituturo sa atin si enemy. Diba? Yun naman ang greatest line ng enemy, no? Expose kita. Mamaya, expose na kita. 6:00 ng gabi. May schedule to. Viral ka na. Di ba? So, wag na po natin gawin. Of course, hindi tayo perfect. No? Nagkakamali po tayo. Pero balik tayo agad lagi kay Lord. Yan. At syempre, naman po, no? Dahil dala-dala natin yung presence ni Lord at ready na tayong mag-expand eh. No? Ready na tayong mag-expand. So, kaya naman, tandaan natin na dapat we remain spiritually prepared. Expansion, preparation. So we must remain spiritually prepared and fully equipped with the armor of God. Ayan. Ready na ba? Kaya nga ngayon may belt ako eh. Kasi dala-dala ko yung belt of truth eh. Sino kaya mahampas? Kanino kaya aabot ang belt of truth? Di ba? Oo. Pag may dictate ng kaaway, no? Ay, hindi. Di ba, alam niyo yung lokohan ng pag maganda yung girlfriend, no? O yung boyfriend, sinasabi, no? Helmetan mo. Yung ba yung sinabi sa'yo? Suotan ng helmet? Suotan ka ng helmet? Yun ba yun? Di ba? Sabi na, ay, nako. Suotan mo ng helmet yan. Baka mauntog. Magkamalay, no? Di ba? Same thing with us, no? Suot natin yung helmet, no? Ano ba yung helmet nga na yun? Ay, salvation pala yun. Kala ko Honda. Ibo. Yun, helmet of... Sige nga, basahin nga natin sa Ephesians 6:11. Basa-basa, ha? Saan po matatagpuan yung Ephesians? Doon po sa gitna. Ay, ibang Bible pala yung dala mo. Ibang Bible pala yun, no? Ayan, sabi po dito, 6:11, put on all of God's armor so that you will be able to stand firm against all strategies of the devil. Verse 12, for we are not fighting against flesh and blood enemies, but against evil rulers and authorities of the unseen world, against mighty powers. Ayan po, huwag po tayo makipag-away. Huwag po natin bakbakan, huwag tayo makipagsuntukan. Alam nyo ba, may muntik magsuntukan? Alam nyo? No? Tumayapan man akong 50 doon sa kabila. So, huwag po tayo makipagpisikalan, ha?
Hindi po ba? Because ang kaaway po natin ay hindi yung physical na tao. It's against mighty powers in this world and against evil spirits in the heavenly places. Therefore, put on every piece of God's armor so you will be able to resist the enemy in the time of evil. Then after your battle, you will be standing firm. Stand your ground, putting on the belt of truth. Sino may suot na belt? Ayan. Sa mga hindi nakasuot, sabi ni Burns, bakit hindi pa? Ay, ganun ba? Bakit hindi pa? So mag-belt raw kayo. Ayan. Belt of truth. Diba? Ano pa yung sinasabi ni Lord na isuot natin doon? And, yan. Breastplate of righteousness. Kahit tok. Kahit sutokin ka yan, matigas yan. Para yung six-pack abs ni Joshua. Ayun. Ay, six-pack. Ilan? 6? 8. Ay, wala. Sabi ko na nga, 6 o 8 eh, biglang 1. Naging... Wonderful pack. Ayun pala yun, no? For shoes, put on the peace that comes from the good news. Peace, ha? Good news, ha? Wag chismis, ha? Okay. Alright. So that you will be fully prepared. In addition to all of this, hold up the shield of faith. Ayan. To stop the fiery arrows of the devil. Shield. Sangga. Wag sige. Wag pakabayani, ha? Eto, attack me. Sige. Wag ganon, ha? Put on the salvation as your helmet and take the sword of the Spirit. Sword of the Spirit, which is the Word of God. Oh, may sword ba kayo ngayon ng Spirit? Oh, sa journey natin, kailangan dala-dala natin yung sword natin, ha? Baka naman balisong yan dala nyo dyan. Okay? So, sword. Sword, ibig sabihin, mahaba. Pag balisong, maliit. Konti lang dala-dala natin na word. Hanggang dyan, 3:16 lang tayo for God so loved the world. Hindi pa ba? Hanggang dun lang. O baka naman, Jesus wept. Ano lang yun? Ano tawag nila sa mas maliit sa, wala? Wow, dagger. Okay. Wag kang lumapit dito, matadagger ka. Matadagger ka sa akin. Ayan. So, ano yun lang yun? Mga pang dyan, 11:35 lang yun. Okay. So, kailangan word. Ibig sabihin ng kargado to, no? Kargado to. Ayan. So, mahaba. Mahaba na sword. Okay. So, ibig sabihin, alam natin yung word ni Lord. Sa amin, ang mga medyo papunta na sa pagka-senior, medyo mahirap na kami mag-memorize. No? Mahirap na kami mag-memorize. Pero pag kayo mahirap mag-memorize, may problema tayo. Sige nga, ano nga yung armor ng God? Ano yung buo ng armor ni Lord? Sige, magbibigay ako ng 100 pesos sa mga Oo, yung buong armor ni Lord. Siyempre, Pastor, hindi ikaw. Siyempre, Pastor Ryan, hindi ikaw. Siyempre, Ate Ele, siyempre, hindi ikaw. O, sige, Shane. Ano raw yun? Wow, ang galing! Sige, ang next challenge mo, hingin mo kay Ate Gigi. Mas mahirap na challenge ba yun? So, may 100 si Shane. Mamaya may 100 si Shane, ha? Ayan, kakakabisaduhin natin, ha? Biglang may pop-up quiz dito, may premyo. No? Oh, 5,000. Para sa makaka-recite ng Psalm, alam nyo? 5,000. Sige. Tsaka na-excite naman kayo. Ngayon, naganahan kayong mag-memorize ng word ni Lord. Ayan. Sige. Makakalaban mo si Jiro dyan. This is my seat.
Pa. Ayan. So, di ba? Gagawa din tayo. Para hindi na this is my seed. Okay. Sandali, baka may envelope dyan na meron pa mga na. Okay. So, dala-dala po natin, be equipped. Kailangan ready tayo. O yung peace nyo. Dapat, kung sa kayo magpunta, dala nyo yung peace nyo. Alam niyo po kung bakit? For every expansion, there would always be opposition. No? Sa atin, sa gusto natin gawin. No, ano ba mga pwede nating obstacle dyan? Gusto natin magkaroon tayo ng sariling building. Some would say, konti-konti nyo nag-ano pa kayo ng building. Nag-aasam pa kayo ng building. Ano, tigi-tigi isang floor kayo? But it's not impossible. Hanggang saan tayo kayang dalhin ng pananampalataya natin. Some would say, tatlo pastor nyo dyan, ang liit-liit nga ng church nyo. Tapos may punong ministro pa kayo. Ang liit-liit ang church nyo. Ano, magtitingi-tingi sa kayo ng ng corner? Ay, nako, hindi nyo po alam. Because now is the preparation. Now is the preparation. Alam niyo po, minsan nga sinasabi sa akin ni Jobit, parang gusto niya magtayo ng LGC ang ono eh. Oo. May compound na nga po kami doon na pwedeng pagtayuan. Malapit kila Jobit. Malapit na malapit. Pwede. Pwede. Oo. Eh si Vince nga eh. No? Sa Bataan raw gustong magano eh, no? Japan, Nueva Ecija. Ano saan? Japan. Kala ko kay Burns yun eh. Si Milton. Baka magtayo ng LGC Fiji, no? Ay, marami nang nasyashiran. Di ba? Dala-dala niya doon, yung kingdom ni Lord. So be ready. Kasi ngayon, konti tayo. Ay, naka-centralize pa tayo dito. Paano ba nagsimula ang expansion ng church? Di ba sa 12? Di ba? From the 12. Yung isa naghudas pa. 12 na nga lang, naghudas pa yung isa. No? Dito, more than 12 tayo. No? More than 12. Sabi natin, bring one. Si Jiro, nag-attempt mag-bring one. No, nag-attempt mag-bring one. So, nag-attempt. Hintayin ko si Gian mag-bring one. No. Pag nag-bring one si Gian, tahimik kay lahat, no? Si Kuya Arnold, Kuya Arnold, may bring one ka ba? Si Job! Bring one lang, Job, ha? Baka ilan yan. So, be equipped. Be equipped. Alam niyo po, the time to prepare is now. Hindi naman po kailangan, hindi pa naman kami malaki, tsaka na lang. Baka kaya tayo hindi lumaki-laki kasi hindi tayo ready. No? And, sabi nga, wala naman talagang time na magiging ready ka. Hakbang na ba tayo? Sabay-sabay? O hindi tayo kulto ha? Hindi ko sinabing talon tayo, sabay-sabay. So, hakbang tayo sabay-sabay sa pananampalataya. Okay? So, yun ang natin eh. Yun ang kailangan nating lakaran. Sino kaya naglalagari dito? Baka gumiba yung building ha? Akala ko may naglalagari, maya-maya gumiba yung building. Okay. Ganyan, intindihin na natin, di ba? Intindihin na natin. Para di kayo dumaan sa pagka 2 years old eh. Parang 10 agad kayo eh. No? Okay? So, ang 10 po, ang ibig niya sabihin ay expansion. And sa ating expansion, kailangan po natin, dala-dala po natin yung kingdom ni Lord. No? Kailangan, ang sabi ni Lord, alam mo, LJ, alam mo, Zenny, yung current na capacity mo ngayon, i-expand ko pa yan. Kaya
maging ready tayo sa pag-grow beyond our capacity. And sinasabi din ni Lord, na kung saan ka man magpunta, kasama mo yung presence ko. No? At sa lakad natin, ito lagi ang ating hilingin. Lord, kung hindi mo ako sasamahan sa journey ko na to, wag na lang. Wag na lang. Okay? Kala ko, if you're not here by my side Si Pastor, alam yon. Okay? So, wag na lang, Lord. Kung hindi mo ako sasamahan, wag na lang. Wag na lang. No? At ang pinakahuli, i-ready natin ang sarili natin. Because for every expansion, no, it will always attract an opposition. Kaya ready tayo. At ang battle natin, remember, it's not about the person, it's not about the people, no? It's not about the crowd, it's not about certain groups. Pero it's about spirituality and principality. Spiritual ang labanan. So dapat doon natin ididi dito. And let us be ready.